sa Cebu. Actually, I was thinking, okay, sabi ko, isa-showing na kaya ang pulburon or sa finale na? Right? Ito ang Wow Trending. Nagsimula sa Davao, kakatapos lang din sa Cebu at baka daw di umano sa finale ng rally ng mga maisog ay doon na ilalabas ang full-buron na video ni Presidente Bongbong Marcos. Pero totoo kaya na may full-buron video si Marcos? Sa isang interview ni Maharlika kay Attorney Vic Rodriguez, sinabi niya na hindi daw niya nasaksihan na nagpa-drug test si Marcos. Dagdag pa ni Attorney Vic na kung siya daw ang inaakusahan na Adictus Benedictus ay kusa daw siyang magpa-drug test para daw maliwanagan ang taong bayan na siya ay bangag at adik na presidente. Sa mga picture naman na ina-upload ni KLC, pulburon dito, pulburon doon. Ano kaya ang ibig sabihin nito na may hawak na pulburon ang dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte? Usap-usapan din ngayon ang prayer rally sa Cebu na tila ba konti lang ang dumalo. Ayon pa sa mga galit kay Tatay Digong na nilangaw daw ang rally sa Cebu ng hakbang ng mga maisog. Ayon pa sa kanilang claim, 100,000 daw ang tao sa concert pero di kita ang dami ng tao dahil madilim ang paligid. At ito naman ang kuha sa prayer rally na makikita mo talaga na may mga tao dahil may mga ilaw, may mga cellphone at kandila na dala. Hindi rin sinabi ng kampo ng mga Duterte kung ilan ang dumalo pero sigurado na ang lahat ng pumunta ay para talaga sa rally. At higit sa lahat, hindi ba yan walang mga artista? Si Willie Rebillame lang makikita din na tanging si Mayor Rama lang ang mayor na pumunta sa rally. Totoo kaya ang chika bumbum ni Maharlika na bago pa ang prayer rally sa Cebu ay ginapang daw di umano ni First Lady Liza Ahas ang mga mayor sa Cebu at sinungal-ngalan ng pera? Oh my God! Katulad ng ginagawa ng Kuting at Ahas administration. Sabi nga sa lyrics na kinanta ni Attorney Vic, ang puso ko at buhay man. Lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Isang beses lang tayo mabuhay. At dapat ipaglaban natin ang bayang sinilangan. Okay? Ipaglaban para lumago o ipaglaban para sa mga taksil, hindi na banyaga, kundi taksil na mga nasa loob ng Malacanang. Right? Sabi nga, ang puso at buhay man sa iyo ibibigay. Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na hanggang sa huling patak ng ating dugo, dapat isipin ninyo ang inyong bayan. Okay? Malayo man kayo, lumipat man kayo ng ibang mga bansa na katulad ko, lang mga OFW na sa bandang huli, di ba? Magkakaroon tayo ng desisyon sa buhay na babalik tayo sa ating lupang tinubuan kung ito ay may maayos na pamayanan. Di ba? At sabi nga sa kanta na kinanta nga ni Attorney Vic, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kung hirang. Ito yung ginagawa natin ngayon, mga kababayan. Na binabantayan natin ang kalechehan na ginagawa ng Kuting at Ahas administration. So ngayon, okay. So yung unang binanggit ni Attorney Vic doon na talagang concern siya sa ating lahat. Okay? Sa mga guro, mangingisda, magsasaka, 'di ba? Lahat ng sektor ng lipunan. Ibig sabihin, pangkalahatan na ipinaglalaban niya doon sa moment na 'yon. Kagabi dyan sa Cebu. Actually, mas di ba, prior to that, in-interview natin si Attorney Vic Rodriguez. Pero nung kinanta niya na nagumanon siya, nakita ko yung parang si Attorney Vic, kung napapansin nyo naman, parang very siya soft-spoken. Hindi siya katulad, katulad ko na baratatata talaga. So doon sa moment na yun, nakita ko yung tapang niya. As soft-spoken na person, the way na magsalita. So doon niya ipinamalas yung tagos sa puso na nararamdaman niyang pagkakasuklam or pagkakasuklam, puot dahil sa ginagawa ng kanyang
dating kinabilangang administrasyon na si Kuting ng Norte. Sabi nga niya, labanan natin ang paglapastangan sa ating bayan. At ano yung mga paglapastangan? Nandoon ang, yung pinaka-main doon is yung PI, yung Parsang Initiative o yung Buwakan ng Ginang Initiative at yung mga travel, syempre, napag-usapan din namin yan ni Attorney Vic. Pero doon sinabi niya na walang humpay na paglulustay sa pera ng bayan. Okay? At hindi, sabi pa nga niya, hindi ito dito matatapos sa moment na to, dito sa Cebu. Okay? Itong hakbang ng mga iisog, iikot tayo, sabi niya. At ilalapit sa taong bayan para maging aware sila sa nangyayari. At kanina, kahapon pala, napakaganda ng impact doon sa Cebu. Actually, I was thinking, okay, sabi ko, isa-showing na kaya ang pulburon or sa finale na? Right? Sabi ni Sylvia Hidalgo, sulit ang puyat ko. Ako din na puyat, nakatulog nga ako. Nireplay ko na lang yung speech ni Attorney Vic, Attorney Glenn, tsaka ni Spokes Roque. Ang naabutan ko na actually si Pangulong Duterte kasi nga, magkaiba tayo ng time zone. Ngayon, so the same na paulit-ulit natin na ang inreiterate doon o binigyan ng emphasis ng mga speakers at ni Attorney Vic, yung charter change o persahang initiative na ito na kung saan gustong mapanatili nila ang kanilang kapangyarihang pang-aapi, pang-aabuso sa taong bayan. At dito natin kagabi nasaksihan na malakas pala tayo kumpara dito sa kasalukuyang jutang gininang gobyernong ito o gobyerno ni Kuting. Kasi nung pumasok ako sa live, nanood, is like 27,000 live viewers dun pa lang sa DZAR ba or SMNI. Isang platform pa lang yun. Hindi na po nare-reach ni Kuting Junior ninyo, yung pulboronic yung presidenteng Jutang Ginemes, hindi yan na nare-reach ang even 15K. Hindi yan na kayang abutin ang live viewers na yan. Napatunayan natin yan noong January 28. Nagbayad pa sila, di ba? Pinuwersa pa nilang umattend ang mga empleyado ng gobyerno. Pero hindi na-reach ni Marcos Jr. ang 20,000 live viewers, even 15 live viewers. Kasi nung nasa Davao, yung January 28, nung unang ratsyada nitong hakbang ng mga maiisog, mga palangga, ay hindi umabot sa 20K nung habang nagsasalta si Pangulong Duterte. Inobserbahan natin yun, 15, 16 lang yata. Pero si Kuting noon, dahil sinabayan nga yung event natin, nasa 11,000 views. So patunay na wala nang amor ang mga tao sa Jutang Ginemes, syempre, na gobyerno ni Kuting. And that's good. Ibig sabihin, mga palangga, kayo ay nagising na ang inyong mga diwa. So punta na tayo kay Baste. So doon kay Baste, paki-share niyo mga palangga, please. Bago ang lahat, so bago tayo nag-vlog, chinek ko yung mainstream media, ABS, lahat halos chinek ko. Kinover nila yung mga sinabi ni Pangulong Duterte, pero yung mga issue doon, katulad ng sinabi ni Yare Roque, sinabi ni Attorney Glenn Chong tungkol kay Lisa Marcos, na nag-meeting sila, let's talk about that later, wala talaga sa mainstream media. So dito, kailangan natin magpakalakas, kailangan natin maging super powerful tayo pagdating sa social media. Dapat tayo ang mag-control sa social media, control ng katotohanan, dahil ulit-ulitin natin, wala na tayong kakampi sa mainstream media. Only SMNI, DZAR, ang nakikita mo, talagang tuloy-tuloy yung kanilang pagpo-post na nangyari sa Cebu. So, ang post ng mga mainstream media, particularly ABS, GMA News, puro pagpapabango kay Kuting Jr., mga drama-drama. Kaya, yung mga mahalagang issue yun eh. Kumbaga, ang issue ng mga pinag-usapan dun sa
rally sa Cebu ay patungkol sa mga demonyo, mga jutang gininang Lisa at Kuting. So deadma ang mainstream media, kaya kaya nating talunin. Actually, natalo na natin sila noong 2016, ang mainstream media. Napalubog natin silang lahat. So kaya natin silang palubugin muli pagdating sa engagement. Kasi dun lang tayo magkakalaban dahil wala tayong pera. Alright? Wala tayong pera, wala tayong national budget para magbayad tayo ng trolls para i-boost ang ating mga Facebook page. At hindi naman natin practice yan. Kahit kailan, hindi yan practice ni Maharlika, okay? Na nagbo-boost ng mga Facebook page. Ang magaling dyan, si Lisa Ahas, si Kuting ng Norte, at mga dilawang, mga jutang ginemes. Lalo na ngayon dahil hawak nga nila ang trillion budget natin ng gobyerno ng Pilipinas. So kaya ngayon gusto nilang ligwakin lahat ang Facebook page at ligwakin ang mga comments ninyo, ang inyong mga share. Diba? So magtulungan tayo. Kaya sabi ko, sama-sama tayong labanan itong mga ginayupak na ito at kailangan natin magpakatatag dahil the end is near. Malapit na yan. Diba? Doon pa lang sa pag-invite nila ng ibang mga mayors. But well, thank you dito sa kay Mayor Rama ng Cebu. At, supportado niya. Actually, natuwa din ako doon sa kanyang, speech. But okay, punta na tayo kay Basti. Okay? Ang iba hindi nakaintindi sa inyo, di ba? Pero ito lang ang mai-share natin sa inyo na ang pinakapunto ni Basti doon sa kanyang speech. Okay? Na sinasabi niya na ang gobyerno ni Kuting ng Norte, ang concern, okay, ay mag-stay in power. It's the same thing na sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, na mag-stay in power through charter change. Okay? Pero natawa ako nung sinabi ni Basti na nung dati daw, pag pumupunta sa Cebu, dinudumog siya ng mga girls. Pero yung mga, ngayon daw, mga auntie na lang daw ang nag-aano sa kanya. Actually, kuwang-kuha niya si tatay niya pagdating sa sense of humor. Okay? Sense of humor, kuwang-kuha niya yung tatay niya. Ito review ito sa Cebu Rally. Si Basti, consistent yung emotion niya. Very consistent, strong, okay, brave, at nakikita mo yung humility sa kanya. Bilang isang Bisaya ba? Ako, marami akong mga kaibigan, Ilonggo, Cebuano, lahat naman ng lahi, lahat ng dialects, lahat ng iba't ibang probinsya sa Pilipinas, marami akong mga kakilala. Pero I can feel bilang isang Bisaya at tumira din ng Davao for a couple of months, di ba? You know that already. Mararamdaman mo ang isang bugoy na katulad ni Basti, bugoy-bugoy man, di ba? Pero ramdam mo yung kanyang yung kanyang pagkagalit at pagkamuhi sa ginagawang paglapastangan o pambubudol nga nitong hinayupak na gobyernong ito. So, doon sa mga hindi nakaintindi, kasi may nagme-message sa akin, wala bang subtitle? So ngayon, this is the time na ipaintindi ko sa inyo ang mga sinabi niya. So sabi niya, imbis na tututukan ninyo yung gusto niyo magpanatili sa pwesto, okay? Mga yawa mo, dagdagan ko na lang ng iba. Kung ako sa inyo, magtrabaho na lang kayo. Diba? Kung ako sa inyo, magtrabaho mo at ipakita sa taong bayan, diba? Ipakita nyo, lalo na sa mga taong nasa baba o yung mga mahihirap, pansinin nyo sila, asikasuhin nyo sila. Referring to the Kuting and Ahas administration. Sabi yung mga taong yan, yung mga nasa ibaba, iparamdam ninyo na may pakialam kayo sa kanila. 'Di ba? Meron nag-blip pa ng mga buwaka ng, 'di ba? Hindi niya mapigil Kasi yun, it's the same thing, parang, ang mga Bisaya, hindi yan makapigil talaga, magyaw-yaw man yan. Yaw-yaw is magbratatatatat, magdadadadakdak yan. Kasi mahirap magpaka-plastic kung galit ka na. 'Di ba? Ang Ilonggo lang naman yan kahit galit na igwapa. Malambing, mangyapon, di po, tanami, luukon, si Lisa Smags, baladay, ang tangiya, baladay, giti namin, toslukon, sang baston. Anyway, balik tayo. Sabi ni Basti, iparamdam ninyo okay, sa mataong bayan. At ang sabi pa niya, panindigan ko ito. Baruganan ko to. Sabi niya, panindigan ko ito.
Dahil sa tingin ko, eto yung tama. Right? Sabi niya, well, kung tatakutin niyo ako, sabi niya, dahil nasa inyo yung kapangyarihan, sa inyo yung otoridad, sa inyo yung budget and everything, you know, lahat na yun, mga jutang ginina ninyo. Ako na magbibigay. Okay? Sabi ni Liz Bentoy Keller, tinuod ka, Bisaya, okay, mga maldita na sa lugar, ang Bisaya dong, ang Bisaya,